Trending ngayon si Jelay Andres dahil ibinahagi niya ang isang bahagi ng desisyon ng korte na nagsasabing marriage is hereby declared null and void. At kitang-kita mo naman yung talaga yung saya niya doon sa vlog niya. Marami tuloy ang nagtatanong, attorney, ibig bang sabihin divorced na siya? Hindi po siya divorced. Kasi nasa Philippines tayo at silang mag-asawa or mag-ex ay parehong Pilipino. So sa ilalim ng family code, ang declaration of nullity ay iba sa divorce. Kapag sinabi ng korte na null and void ang kasal, ang legal concept ay walang naging valid na kasal mula pa noong umpisa dahil may legal ground na umiiral noong araw pa lamang ng pagpapakasal. Hindi ito simpleng naghiwalay na kami. Hindi rin ito dahil lang sa naglokong asawa or hindi na kayo masaya or hindi na kayo nagkakasundo or matagal na kasing hiwalay. Meron pong grounds na kailangang patunayan sa korte. Kaya pala maraming nagsasabi na, bakit ang hirap naman, hiwalay naman na kami ng 10 taon. Tama ka dyan, HR Jen. At dito pumapasok ang isang bagay na madalas hindi nakikita ng publiko. Nakikita lang yung ending, HR Jen, yung success, no? Hindi nila nakikita na napakahaba ng proseso bago makarating sa salitang declared null and void. Unang-una, merong venue requirement. Kailangang ihain ang kaso sa family court kung saan naninirahan na ang petitioner or ang respondent nang hindi bababa sa 6 na buwan bago sila mag-file ng case. Kasi kapag mali yung pinagsampahan mo ng kaso or hindi nasunod ang residency requirement, maaaring i-dismiss agad ang kaso. So ibig sabihin hindi pwedeng kung saan lang convenient, doon kayo magpa-file. Tama ka dyan, HR Jen, hindi dapat. Dahil ang kasal ay hindi lang kontrata ng 2 tao. Ito ay institusyong pinoprotektahan ng Estado. Kaya nga, kung magpa-file ka ng pagpapawalang visa, kasama dyan ang Solicitor General na sinuservad mo. Kasi kinokontra yan ng ating Estado. Pinag-iisipan talaga yan ng abogado kung paano nyo patutunayan yung grounds. Kailangan ilahad lahat ng facts or nangyari. Kung may anak kayo, kailangan ilagay ang pangalan at edad. Kasi kung minor pa yan, kailangan pang pagdesisyonan din ng korte yung kustodiya at support ng mga anak. Kung meron kayong mga property na nabili habang kayo nagsasama or mag-asawa, ilalagay rin ang property regime at mga properties na napundar. Kailangan yung petition is verified. Ibig sabihin, nanunumpa siya na pawang katotohanan yung nasa petition, mga sinabi doon. Meron din tayong tinatawag na certification against forum shopping. Ibig sabihin, nanunumpa ka na hindi kung saan-saang korte mo final yung kaso para baka naman may isang korte na mag-approve. Hindi pwede yun. So, sinucertify mo na hindi ka nag-file sa iba't ibang korte. At personal itong pinipirmahan ng petitioner. Hindi pwedeng abogado lang yung pumirma. Kung nasa abroad naman ang petitioner, kailangan pang ipa-authenticate sa Philippine Consulate ang pagpirma. Pagkatapos niyan, kailangan pang mag-serve ng copy sa Office of the Solicitor General kasi si Solicitor General ang lawyer ng Estado. Pagsaserve ka rin ng copy sa Office of the City or Provincial Prosecutor. Kapag hindi nasunod ang requirement na to sa itinakdang panahon, maaari ring madismiss ang kaso. Sa ilalim ng Family Code, mandatory ang partisipasyon ng public prosecutor upang tiyakin na walang sabwatan doon sa dating mag-asawa na magpa-file na sila ng annulment or declaration of nullity. Ito yung tinatawag natin na collusion investigation. So, dapat walang collusion between the two parties. Nag-iimbestiga rin si prosecutor para matiyak na walang gawa-gawang ebidensya. Kaya hindi sapat na magkasundo ang mag-asawa at sabihin, ayaw na kasi namin. Hindi po yun sapat. Attorney, may hearing pa po ba ito? Yes, HR Jen. May mga fake news kasi na meron daw mabilis na proseso para ipawalang bisa yung kasal. Like sinasabi nila, ano lang yan, magbabayad ka lang, tapos magkakaroon na ng desisyon, wala na daw hearing. Pero yung proseso nito, sa totoo lang, is mabusisi. Of course, may summons. Merong pre-trial, may trial, magpipresent ka ng ebidensya, may mga witnesses, mga testimonya. Kung kinakailangan, may psychological expert, may mga witness. Maaari rin magkaroon ng provisional orders tungkol sa child support, child custody, rights para yung sa visitation rights, at pangangasiwa ng community or conjugal property habang dinidinig pa ang kaso. Pagkatapos ng lahat ng yun, saka pa lamang magkakaroon ng desisyon ang korte.
Masaya tayo para kay Jelay, Yes. At bilang tao, maintindihan mo kung bakit naging emosyonal siya nang mabasa ang salitang declared null and void. Pero kasabay ng saya niya, HR Chen, may milyon-milyong Pilipino na nagtatanong din, paano naman kami? Mahalagang pakinggan ang pulso ng bayan. Makikita natin sa mga nagko-comment na marami talagang naghahanap ng yung mas abot kaya, mabilis at mas accessible na legal remedy para sa mga pagsasama na wala naman na talaga or nasirang pagsasama. Ang mga pananaw na ito ay bahagi ng patuloy na pampublikong diskusyon tungkol sa kung dapat na bang magkaroon ng absolute divorce sa Philippines at kung ano ang magiging saklaw, protection at epekto nito sa pamilya at lipunan. Ngunit bilang abogado, kailangan din nating maging malinaw. Sa kasalukuyan kasi, HR Jan, wala pa talagang batas na nagpapahintulot ng absolute divorce para sa Pilipino. Hanggat walang bagong batas, ang umiiral pa rin ay ang mga remedies under the family code gaya ng declaration of nullity, annulment, at legal separation. At may kanya-kanyang legal requirements at epekto ang mga ito. Merong dahilan kung bakit masusing sinusuri ng korte ang mga kasong ito. Hindi ito para pahirapan ang mga tao, kundi dahil pinoprotektahan ng ating konstitusyon ang kasal bilang isang social institution. Kaya ang pagpapawalang bisa nito ay hindi maaaring ibatay lamang sa kagustuhan ng mga partido na maghiwalay na. Meron naman ng divorce bills, HR dyan, na naipasa sa Congress, pero hindi natin alam bakit hanggang ngayon wala pa talagang maipasa-pasang batas ng dyan sa divorce. Kasi nga, HR dyan, kung manonotice mo, very busy sila ngayon sa Senado, no? Sa Yes. impeachment. Akalain mo, kahapon lang ako nakanood ng impeachment proceeding, no? Kasi syempre, nasa bahay ako, nag-work kahapon. Opo. So, ang tagal, HR Jen, 4 hours. So, nakatulog na ako at lahat, nandun pa rin. So, sabi ko, kawawa naman si Agent Mark Calilong, yung witness nila, kasi Opo. 3 hours na nasa direct examination. Ayan. So, parang nagre-recite sa law school, HR Jen, na buti sa kanya nakaupo. Correct. Sa law school kasi, pinapatayo ka talaga, HR Jen, habang nagre-recite. So, ayun. Grabe, attorney? Siguro iyon ang pinakamalagang aral sa kwentong ito, attorney. Hindi lang ito kwento ng isang celebrity na naging legal na malaya. Isa rin itong paalala na para sa maraming Pilipino, ang pagwawakas ng isang kasal ay hindi lamang emosyonal na laban. Ito rin ay isang mahaba, teknikal at magastos na prosesong legal na patuloy na pinagdedebatihan sa ating lipunan. Kaya nga sabi nila, pag-isipan ng 1,000 beses at piliin ang mapapangasawa. Hindi lang yan yung mahal na mahal mo. Ayan. Kailangan ginagamit din yung isip. Correct, attorney, Ito yung sinasabi ng mga matatanda na ang kasal ay hindi parang mainit na kanin na kapag sinubo at ikay napaso, ay basta mo na lang iluluwa. Ayun. Mas mahalaga ang tanong na, kaya ba naming panindigan ang isa't isa? Di lang isa't isa habang buhay. So, yan yung dapat na tanong. Kasi hindi pwedeng basta sabihin lang na gusto ko nang mapawalang bisa ang kasal. Kailangan ilahad sa petition ang lahat ng facts na bumubuo sa legal ground mo bakit mo pinapawalang bisa yung kasal na yan. Lalo pang hinigpitan ng Korte Suprema noong 2023 ang residency requirements. So, bukod sa pagsunod na mayroon ng 6-month residency requirement, for example, pwede ka kasing mag-file ng kaso doon kung saan ka na nakatira ngayon or saan nakatira ngayon si X. Not necessarily na ipa-file nyo yung petition kung saan kayo kinasal. Pero ang sabi ng batas, dapat mapatunayan mo muna na meron ka ng 6-month residency sa area na yan. So, hindi lang yung residency. Kailangan na rin mag-submit ng mga documents na nagpapatunay na doon ka talaga naninirahan. Katulad ng barangay certification at iba pang supporting documents like meron ka bang ID na nagpapakita kung kailan na-issue yung ID at nandun na yung address. Meron ka bang mga bills na nakapangalan sa'yo at nandun yung address, no? At maging ang abogado, HR din, kailangan mag-submit ng sworn statement niya na sinasabi doon na ipaliwanag niya sa kliyente ang residency requirement at ang posibleng epekto kapag hindi ito nasunod. Actually, meron pang isasubmit sa court na sketch ng residence mo. So, anong gate ka ba? Green gate ka ba? Blue gate? Anong street? So, may mga pinapanotaryohan yan, HR dyan. Tapos, may certification from barangay na doon ka talaga nakatira ang nakanotaryo. Pag mali kasi, HR yan yung venue or kulang ang residency requirements, maaring hindi na umusad ang kaso mo. Naku. Pagkatapos maihain yung petition mo, hindi pa rin yan tapos.
Sa loob ng 5 araw mula sa filing, kailangan magsilbi ka rin ng kopya or mag-serve ng kopya ng petition mo sa Office of the Solicitor General at sa Office of the City or Provincial Prosecutor. At mag-submit ka rin ng patunay na nagawa na ito. Like, meron kang resibo ng LBC or yung sa letter. Yun. So, dapat meron kang proof na nabigyan mo ng copy ng petition si Solicitor General at si Provincial or City Prosecutor. Bagamat sinabi ng Korte Suprema sa case ni Moncayo versus Republic of the Philippines na hindi naman automatic dismissal ang bawat paglabag dahil gumagamit ang rule ng salitang may. Nananatiling seryosong obligasyon ito at maaaring maging dahilan ng dismissal depende sa sitwasyon. Pagkatapos noon, maglalabas ang korte ng summons para sa respondent. Kung hindi sumagot si respondent or si ex, no? Or ayaw na niyang sumali, ayaw na niyang makigulo. So, hinayaan ka lang niyang mag-file. Ito ang nakakagulat sa marami. Kapag hindi siya sumagot, hindi siya i-declare na in default. Uutusan ng korte ang Office of the Solicitor General or ang deputized public prosecutor na magsagawa muna ng investigation kung meron bang collusion or lihim na sabwatan ang mag-asawa para mapadali ang pagpapawalang bisa ng kasal. Kapag napatunayan na walang collusion, saka lamang kikilos ang Estado sa paglilitis upang tiyakin na ang lahat ng ebidensya ay tunay, sapat at hindi gawa-gawa. Kaya pala nabanggit mo kanina, attorney, na hindi sapat yung pareho kayong nagkasundo, ano? Tama ka dyan, HR Jen. Hindi maaring sabihin lang ng mag-asawa na pareho naman naming gusto to. Kailangan pa rin mapatunayan sa korte ang legal grounds. Mga hukom ay dapat mahigpit na sumunod sa tamang proseso. Hindi maaring mag-shortcut or baliwalain ang mga safeguard laban dyan sa collusion dahil ang kasal ay isang institusyon na pinoprotektahan ng batas. Kaya pag nakita natin ang isang celebrity na masayang ipinapakita ang salitang declared null and void, tandaan natin na ang nakikita natin ay ang huling pahina ng kwento. Ang hindi nakikita ng marami ay ang buwan o taong ginugol sa paghahanda ng mga dokumento, pagdalo sa mga hearing, pagsunod sa mahigpit na procedural requirements at pagdaan sa masusing pagsusuri ng korte.